Let us open our Bible on Psalms 92 verse 12 hanggang 14. Praise the Lord. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Yes. Kaya posible na tayo mga anak ng Diyos ay hindi maughan kung sa Bisaya pa, hindi matuyuan o hindi mahinto kahit naman ang ating fruitfulness sa ating buhay na nandyan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi diyan, the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Ang pinag-usapan dito sa dalawang uri ng kahoy na nilalang ng Diyos, palm tree at saka yung cedar of Lebanon. Palm tree. Nung pumunta kami ng Malaysia, and patuloy pa rin yung aming pagpunta doon, nandito nga si Sister Carol, Pastor Judy, Brother Roy, galing ito sila lahat sa Malaysia. Alam nila yung palm tree doon. Kasi isang producer ng palm oil is Malaysia. Anong napapansin natin sa palm tree na yan? Yung kanyang bunga, grabing sobrang dami yung bunga, ang laki, ang daming mga fruits niya. Ano yan bunch, kumbaga pa, yung kumpul-kumpul. Pag yan ay sinungkit nila at hinulog, yung isang tao mahirapan magbuhat niyan. Bigat. Kaya ang iba niyan, kinukuhit na lang, pinapagulong na lang, kasi ang bigat talaga yan. So, pag sinabing righteous shall flourish like a palm tree, grabe yung bunga niya, no? Yung fruitfulness niya, yung bunga na kanyang taglay. And he shall grow like a cedar of Lebanon. Cedar, isa yan na quality na kahoy na napakatibay. Yan yung kahoy na hindi kayang halos tumbahin ng bagyo. At yan din yung kahoy na ginagawang pintuan, lalo't na yung panel door. Pag cedar of Lebanon yung ginamit mo na kahoy, hindi basta-basta. Si Sister Nining Sausa, yung bahay nila dyan sa Matina. First time ko pang nakakita ng cedar of Lebanon na pinakita sa akin na Pastor Chit, kining portahan nga among gibutang dinhi nga main door, sa main door, panel door. Cedar ni. Pagtingin ko, grabe, tikas din. Matibay. So, nandyan yung katatagan, nandyan pa yung pagka-fruitful ng mga righteous. Now, paano natin ito i-maintain? Paano natin ito gagawin? Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Planted meaning to say, nandito ka sa kanyang house of the Lord. Kikinig sa salita ng Diyos, nagme-meditate sa salita ng Diyos, nagre-refresh sa salita ng Diyos, nagre-renew ng strength, nagdadagdag kahit pa man ng kaalaman at katalinuhan, so hindi ka matuyuan, hindi mag-stop. Kasi may possibility kasi pag hindi tayo naitanim sa house of God, kung nabunot tayo, sinubukan mong maghinto kahit naman sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos, malaki ang posibilidad na matuyuan ka. Malaki ang posibilidad na hindi ka na magbunga. Para kang tinanim sa tuyong dako. Matutuyo ka rin. Kaya ganun ka-importante. This is the key. Ito yung pinakasusi ng mga matuwid na mga anak ng Diyos na hindi na mahinto yung kanyang fruitfulness at ang tibay, hindi na manghihina. They shall still bring forth fruit in old age. No? Kahit hanggang sa pagtanda natin, kahit sa puti ng ating buhok, kahit sa pagtaas ng edad natin, ang sinabi dito, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Age doesn't matter.
Praise the Lord. Hindi ang age nagmamatter, kundi kahit anong edad mo pa, kahit bata ka hanggang tatanda ka, nandyan pa rin yung fruitfulness mo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Useful ka pa rin, no? Nagagamit ka pa rin. Naging resourceful ka pa rin. Dahil ang Diyos ang siyang nagbubuhos ng kanyang kalakasan, ang Diyos ang nagbubuhos ng kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Kaya anong magiging senaryo pag lagi tayo dito sa simbahan, nagsisikap tayong magpunta sa banal na dako, sa holy place o sa sanctuary o sa house of God? Paano tayo hinintulad? Basa Psalms 1 verse 3. Praise the Lord. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ayan. See? Katulad ka sa isang puno na natanim sa tabing ilog, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon magpakailanpaman hindi natutuyo, at anuman ang kanyang ginagawa o gagawin, siya ay gumiginhawa o nagpa-prosper. Ibig sabihin niyan, you are being blessed by God, you are being guided by the Lord, and you are being enriched by the Lord sa lahat ng bagay. Financial, physical, above all spiritual, sa ating pag-iisip, sa ating pangangatawan, sa ating pamilya, sa ating ministry, sa ating pamamahay, sa komunidad. Blessing tayo sa mga tao. Kaya ganun, napakadakila. Alam nyo ba na bakit kailangan tayo maging fruitful? Bakit kailangan tayo maging mabunga? Kasi merong danger pag hindi tayo naging mabunga. Ibig sabihin yan, may sakit ang kahoy na yan. Pag hindi tayo nagbunga, ibig sabihin niyan, there must be something wrong with that plant. O kaya kailangan lagi tayong spiritual healthy. So paano tayo maging spiritual healthy? I-resist natin ang lahat ng mga temptation. I-overcome natin lahat ng mga trials. Kasi sila yung virus sa ating buhay. Sila yung magbibigay ng sakit ng ating buhay. Kaya kailangan natin proteksyonan, kailangan natin ingatan. Yung punong kahoy, kailan yan magbunga ng husto? Pag nilinis mo lagi yung kanyang, alam mo yung vicinity ng kanyang trunk, yung puno niya, yung vine niya, pag nilinis mo lagi yung palibot niyan, walang mag-aagaw ng vitamina sa kanya. So lahat ng nutrients ng soil, walang mag-agaw, salo niya lahat. Ay grabe, bungga. Kaya pala yung mga farmers, may panahon talaga sila naglilinis ng kanilang batad, naglilinis ng kanilang rabiran, naglilinis ng kanilang tubuhan, lahat ng anong klaseng crops, ng gulayan, lilinis talaga nila yan. So, ganun din sa buhay natin. Gusto mo ma-maintain yung fruitfulness sa buhay mo? Huwag kang tamad sa pag-resist ng mga tukso. Huwag kang tamad sa pag-overcome ng mga trials. Huwag kang tamad maging prayerful and watchful. Kasi yan yung maintenance natin sa kalinisan. Ay ano pala kung hindi tayo maging fruitful? Ano pala kung hindi tayo maging mabunga? May danger dyan. Basa. Matthew 3 verse 10. Praise the Lord. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Yan, ang axe. Ano yung axe? Yung atsa. Nandiyan na sa ugat mismo ng kahoy na yan. Pag yung kahoy na yan hindi magbunga, atsahin ka. Putulin ka hanggang itapon ka doon sa apoy. So, bakit naging unfruitful na nakatanim naman siya? Natumubo naman siya. Ibig sabihin yan, may sakit. Mayroong mga punong kahoy ngayon, magtaka ka, ba't walang bunga? Ang laki-laki. Ba't walang bunga? Ang green naman ng branches o ng leaves. Bakit walang bunga? Ang laki pa naman ng kahoy.
Yung pala sa loob merong butas. Yung pala sa loob may bulok. Yung pala sa loob meron ng sakit. Hindi niya na-prevent yung pagpasok. Sino ba yung kausap ko bago lang? Na para bag gusto sana niyang mag-harvest ng nyug. Kaso, failure. Bakit? Meron daw mga bakukang bayan na pumasok doon sa loob ng nyug. Magsira pala yan. Magbigay pala yan ng salot. Hindi na-prevent. Kaya sa buhay natin, walang ibang insecticide na mag-prevent sa lahat ng mga mananakmal na yan, kundi ang Word of God. Kaya lagi nating ay ingatan ito para ma-preserve yung ating fruitfulness sa Panginoong Diyos. Meron pa, paano dinescribe itong ganitong klaseng unfruitfulness ng mga kaluluwa o ng mga tao sa harapan ng Diyos? Basahin natin. Jude 1:12. Praise the Lord. These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water. Carried about of winds, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots. Tingnan mo, kung makihalo sa mga anak ng Diyos na bumubunga, akala mo talagang active, akala mo talagang sincero. Kung makinig ng Word of God, kung kumain, parang makipista rin siya, makikain din siya kasama ng mga righteous. Kaso, ang problema, clouds they are without water, para silang ulap na walang silbi, walang laman. Madaling mapadpad ng hangin. Pagdating ng pagsubok, tukso, madaling mahila. Pagdating ng pagsubok, tukso, madaling magkakasala. Walang panindigan. Trees whose fruit withered. Tingnan mo. Merong ngang buhay nga siya. May mga bunga nga. Pero ang mga bunga, tuyo. Withered. Hindi mapakinabangan. Naalala mo yung prutas na MX3? Yung mangosteen, mag-ingat tayo magbili niyan. Minsan nagdala ko ng mangosteen sa Canada. Nako, napahiya ako. Yung kasing nabilhan ko dyan na fruit stand, dyan sa tabing daan ng Ecolan, kasi Matina pa kami nakatira noon. Hindi honest. Sabi ko, sir, dalhin ko ito sa Canada, sir, pilian mo. Ako, hindi niya ako pinilian ng maganda, hinaluan niya. Merong mga bunga doon ng mangosteen na hindi mo na mapisil. Para ng bato. Yung pala, withered na siya. Wala na siyang juice sa loob. So patay na. Hindi mo na makain yan. Tapon mo na lang yan. Ganun. Kaya sa buhay natin, paano mo malaman yung mangosteen na masarap kainin? Pagbukas mo, malambot. Pisilin mo, malambot. Kasi juicy siya. Tapos hindi siya withered. Kailan maging withered yan na matuyo yan? Pag lumampas na yung duration ng kanyang time. Pag hindi mo na yan kinain ng tamang panahon, matutuyo yan sa loob. Titigas yan. Kaya sa buhay natin, we must always brand new. We must always fresh by the Word of God para lagi tayong fruitful sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dito, carried about of winds, trees whose fruit withered, without fruit. Nako. Twice dead. Tingnan mo. 2 beses nang namatay. Plucked up by the roots. Mabubunot. Wala talaga. Wala talagang foundation ng kanilang spirituality. Pag sinabing nabubunot, mawala na lang yan, parang bula. Pag sinabing twice dead, wala, balik. Gawa na naman. Ganun-ganun lang. Walang takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya basahin pa natin ano ang danger pag hindi tayo namumunga. Basa John 15:2 hanggang 5. Praise the Lord. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you.
As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Ayan, no? Maliban sinabi ni Lord Jesus, ano ang magiging kahinatnan ng hindi namumunga? At sinabi niya, anong maging kahinatnan ang bumubunga? Ang hindi bumubunga, pinuputol. Siyempre, dalhin doon sa apoy. Yung bumubunga, lalong nililinis para lalong bubunga. So, ano ngayon ang magiging tawag natin na pinaka-guidance natin para mamunga tayo? Sabi ni Jesus Christ, if ye abide in me, and I in you. As the branch, except abide in the vine, he cannot bear fruit. So without me, you can do nothing. No, paano tayo mag-abide sa Kanya para magbunga tayo? Keep in touch with Him by prayer. Keep in touch with Him by keeping yourself unspotted. Keep in touch with Jesus by keeping yourself untouched by the iniquity. So, yan yung pagpanatili natin. Habang ginagawa natin yan, kusa na lang tayong babubungahin ng Diyos. Kasi galing sa Kanya lahat ang resources ng ating pagbubunga. Kusa na lang tayong titibay kasi nandyan sa Kanya ang resources ng katibayan. Basta ang gusto lang ni Jesus sa atin, mag-abide lang tayo sa Kanya by keeping ourselves being untouched by the iniquities. Praise the Lord. Now, paano naman natin i-gawin yan na ma-maintain natin na untouched, hindi tayo ma-touch ng mga iniquities? Fear of God, watchful, prayerful, always meditate the Word of God, keep the Word of God in your heart, be sober, be vigilant. Lahat na nandyan, gagawin na natin, i-apply na natin lahat yan. Praise the Lord. So, maglalo tayong bubunga. At walang ibang dahilan bakit kailangan mangyari sa atin to. Para mapuri si Kristo sa buhay natin. Para maluwalhati si Kristo sa buhay natin. Basahin natin. Philippians 1:11. Praise the Lord. Being filled with the fruit of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Ayan. Puno ng mga bunga ng katuwiran na sa pamamagitan ni Jesucristo na kung saan ang kaluwalhatian at ang kapurihan ay sa Diyos. Para pala mapuri ang Diyos sa buhay natin. Para pala maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Kailangan natin si Kristo Jesus para mapuno tayo ng fruit of righteousness. Bunga ng katuwiran. Forever and ever. Basa pa. Isaiah 60 verse 21. Praise the Lord. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Yan. Ang kanyang mga anak o mga tao, ang kanyang bayan ay lahat matutuwid. Sila'y magmamana ng lupa ng hanggang kailan nila pangangailangan. Ibig sabihin, hindi tayo madi-displace sa ating tirahan. O kailan ka ma-displace sa tirahan mo? Pag hindi sarili mo, nag-aarkila ka lang. Di ba? Ilang beses tayong nag-arkila noon? Di ba? Pag sabihin na may-ari, magbalot na kayo. Kailangan kong i-renovate ito. Wala kang magawa. O kaya magbalot na kayo. Merong bibili sa property na ito. Kahit hindi good, totoo. Yung pala, ipa-increase nila ng labis kasi napaganda mo na yung lugar. Hindi na nila inisip dahil sa iyo. Nag-arkila ka doon, inilagaan mo yung property nila. Dating lagom, naging puti. Laging malabong yung dahon, nagkaroon ng magandang landscape. O nakita nila, parang class A na yung
building natin tsaka yung lupa natin, paalisin na natin to. Magpa-increase na tayo kasi pag hindi natin ito pinaalis, pa-increasein natin ito, sigurado hindi yan payag, maghangyo pa rin yan. Sisingilin pa tayo sa development. So, wais yung mga tao. Paalisin ka na bigla kasi may bibili raw. Wala ka naman ding magawa. Pero to God be the glory. Binigyan tayo ng Diyos ng sariling lupa, sariling tahanan. Titira tayo dyan hanggang kunin tayo ni Jesus Christ. Praise the Lord. Ano pa? The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. No? Wag naman din tayong magmayabang, wag naman din tayong magmataas, wag naman din tayong magsalita ng mga kayabangan, kundi lagi nating ituro sa langit. Ay, dahil ito kay Jesus, dahil ito sa Kanya, dahil pangako niya ito, dahil tapat siya ng ako, sumunod lang ako sa Kanya ng buong puso, hindi ako nag-alinlangan sa Kanya, talagang totoo siya, talagang naging testimony tayo. Hindi ako umalis sa Kanya, hindi ako, dami nating pwedeng sabihin. Why God bless you? Why God bless us? Praise the Lord. Para mag-glorified ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, yun nga, increasing pa tayo, lalo pa tayong ipa-improve ni Jesus. Kaya nga minsan lumabas sa bibig ko, Lord Jesus, i-bless mo ang mga pastors mo ng 4 wheels. Kaya lahat ng mga pastors sa Holy Place, i-claim na bigyan na kayo ng 4 wheels. Praise the Lord. I-claim talaga yan by faith. Ay kung hindi natin gi-claim itong lupa, maangkin ba natin ito? Hindi. Kung hindi ko gi-claim yung sasakyan na 4 wheels, hanggang ngayon wala pa akong sasakyan. Claim it. Ay kung hindi mo i-claim yan, hindi mo yan maangkin. Minsan, nag-grocery kami ng misis ko. May nagturo sa akin. Cheat, classmate ko ba? Pilay grocery ninyo, nilampas mo 1.5. Nilampas gamay. Ay, agto dito sa customer service, cheat. Kay tagaan kag kopon sa Savory. Kanang restaurant ka Savory, nga lami kay mo lutog manok. Free. Ay, pagpunta ko doon, 2 ang nakuha ko. No? Bakit? Kasi merong card yung misis ko. Pag may card ka pala ng Gaisano, isang coupon. Pag umabot ng 1.5, sobra yung nabili mo sa grocery, bigyan ka pa ng coupon. Anong gawin ng coupon na yan kung hindi mo i-claim? Sige daw. Pagtingin ko sa likod, this coupon is good until June 30, 2025. Next year pa. Mag-expire. Biko kainin na natin to, baka makalimot tayo, maglampas yung June 30, wala na, expired na ito. So ganoon din ang pangako ng Diyos. I-claim mo na. By faith. Praise the Lord. Paano mo i-claim yan? Lumapit ka sa Panginoon. Lord, i-claim ko itong pangako mo. Bigay mo na sa akin. Ganon, magpakabata lang tayo. By the grace of God. Di ba? Maliwanag dyan. So, we are growing. Basahin natin. 2 Peter 3:18. Praise the Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Yan, lalong mag-glorify si Jesus sa buhay natin. Lalong mapupuri si Jesus sa buhay natin as we grow in grace and in knowledge, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ano man ito natin magagawa dito sa loob ng simbahan? How do you grow spiritually? Come in the sanctuary. How do you grow in your service in the Lord? Dito sa simbahan. Tuturuan tayo lahat ng Diyos ano ang dapat nating gagawin. Ngayon, Pastor, we are getting older already. No? If we are going to look our pictures, maybe 10 years ago, ang bata-bata pa,
Yung pisngi natin ang bibilog pa. Yung buhok natin ang itim pa. Wala pa tayong mga eye bags. Wala pa tayong mga lines sa ating noo. Ngayon, we are getting older. Is this still applicable? Yes! Basahin natin. Kahit sa old age natin. Basa Psalm 71:18. Praise the Lord. Now also, when I am old and gray-headed, O God, forsake me not, until I have showed thy strength unto this generation, and thy power to everyone that is to come. Yan, kahit sa katandaan natin. Tingnan mo si Pastor Tam. Still, matawag natin yung wisdom, yung knowledge, yung understanding sa pagbibigay ng Word of God. Lalong lumalalim, lalong lumalawak yung katalinuhan at kaalaman. Lalong rumarami yung mga nakikinig. Yung mga pastors natin, nung naglingkod sa kay Lord Jesus, lalong tumitibay, lalong nag-i-increase yung kanilang knowledge and understanding. Maraming kaluluwa nakikinabang. Ganun ang mga anak ng Diyos. Kayo din ang mga children of God, lalo kayong pinagpapala ni Jesus. Lalo kayong naging resourceful. No? Lalo kayong nagagamit sa gawain ng Diyos. Kasi kami mga pastors, hindi naman namin ito magagawa, itong ministry na ito. Kami lang. Pilay kami pag wala kayo. Kung hindi tayo pareho pagpalain ni Jesus, wala tayo. Kaya ito talaga ang sikreto. Let us be planted in the house of God. Praise the Lord. Matanim tayo. At saka lalo tayong liliwanag. Last verse, pakibasa. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yan. The path of the just is a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Tingnan mo yung mga ilaw ng sasakyan ngayon. Noon, hindi ka pa makakita noon ng ilaw na mga puti ang liwanag. Puro yung amber o kaya yung warm light, yun yung karaan. Ngayon, naku, yung mga LED, ay, super liwanag. Na-improve na. Ay kung na-improve, nag-innovate yung technology ng ilaw ng mga sasakyan ng motor, na sasakyan ng mga four wheels, lalo't na sa ating buhay, mag-i-innovate din yung liwanag natin. Praise the Lord. Dati, saan lang tayo nagbibigay ng Word of God? Dito lang sa ating barangay, wala man lang mangimbita sa atin sa labas. Pero from time to time, nang magpipreach na tayo sa paaralan, di ba? Nakarating na yung ilaw doon. Magpipreach tayo sa PNP. Magpipreach tayo sa rehab. Magpipreach tayo sa DOH. Magpipreach tayo sa munisipyo. Magpipreach tayo sa provincial capital. Magpipreach na tayo sa ibang bansa. Magpipreach na tayo sa iba-ibang mga simbahan. So ibig sabihin yung liwanag, hindi lang nanatili na napakahina, hindi makarating sa labas. God increase the brightness of the light na ating naangkin dito sa loob ng kanyang simbahan. Praise the Lord. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, dakilahin natin ang ating Panginoong Diyos. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Talagang patatabain tayo lalo ng Diyos. Spiritually above all. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.